lagi kanyang hanap-hanapin at lagi kanyang isipin. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. And sa araw na ito ay isa na naman video ang aking ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala at hindi gusto ang mga kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong gusto nyo, dahil ang video na ito ay para lamang ito sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. Sa lahat po ng mga nagko-comment dito sa aking video dito sa loob ng aking channel, mag-ingat sa lahat ng mga nagre-reply sa inyo na dinadala kayo sa kanilang WhatsApp in Imo app upang makaiwas po tayo sa scam. Ngayon po ituturo ko sa inyo paano kayo laging hanap-hanapin at palaging iisipin ng taong minamahal po ninyo, lalo na kapag siya po ay nasa malayo o magkalayo kayo sa isa't isa. Dito po ay kailangan natin ng ating gagamitin sa paggawa nito. Kailangan mo dito maghanda ng isang maliit na pirasong papel, maghanda ka rin ng kutsara, maghanda ka rin ng baso na babasagin, at tulad po nito ay clear glass po, and kailangan din po natin dito ng panulat. So, yun lamang ang dapat nating ihanda, and kapag handa na yung mga naibanggit ko, kailangan mo lang din dito ihanda ang inyong sarili. Paano nga ba? I-claim mo lang dito sa iyong sarili na gustong gusto mo itong gawin. I-claim mo na ito ay para sa iyo and hindi ka nagdududa sa isang ritual. So, kailangan dito is buo po talaga ang iyong loob, iyong tiwala at paniniwala sa paggawa ng isang ritual, dahil dito po is kailangan natin dito ang inyong tiwala or paniniwala. Dahil kapag gagawa ka ng isang bagay na hindi ka naman naniniwala, ay hindi ito magkakatotoo. Kaya naman is kailangan natin dito yung tiwala mo. So, ngayon kapag ready ka na, ay pwede mo na itong umpisahan. So, ang gagawin mo lamang dito ay napakadali at napakasimple lamang. Dito sa isang malit na pirasong papel, isulat mo lamang dito ng isang bisis yung kanyang pangalan at apelyido. Isang bisis lamang. So, pangalan niya at apelyido. At kapag naisulat mo na dito sa isang papel, ang papel na ito, ilagay mo lamang dito sa baso. At ngayon po, kapag nailagay mo na dito sa baso, ilagay mo lamang dito sa iyong baba. So, ilagay mo lamang dito at humiling ka. Sabihin mo dito, sa pamamagitan nito, lagi mo akong hanap-hanapin at iisipin, wala kang ibang laman ng iyong puso at isipan kundi ako lamang. Walang ibang laman ang iyong isip kundi ako lamang ang gusto mong makita palagi. Mamahalin mo ako ng higit pa sa iyong sarili. So, dito po ay lahat na pwede mong hilingin dito. And ayun po, dapat with feelings yung pagkasabi mo, yung tipong sinasabi mo ng harap or kaharap siya. And ayun po, pagkatapos mo sabihin lahat ang gusto mong sabihin, sambitin mo dito ng 3 ulit ang kanyang pangalan. Halimbawa, pangalan niya, apelyido, pangalan, apelyido, pangalan, apelyido. And pagkatapos nun, ito ay iyo lamang paluin ng 3 ulit po. Halimbawa, tulad nito. Ayan po. So, ayan po, panawagan po yan sa kanya para mas maramdaman niya ang ginawa mong ritual para sa kanya. And saan ito ilagay ang baso na ito na nagkakalaman ng papel na ito, ilagay mo ito sa ilalim ng inyong kama. So, kung wala kayong kama, pwede naman sa ibabaw ng inyong cabinet, sa inyong jura box. Basta mailagay nyo lamang ito doon. And hayaan po ninyo na maramdaman niya ang ginawa mo, and ipaparamdam niya sa inyo kung gaano ka-importante para sa kanya. So, kailan ito pwedeng gawin? Gawin ito sa araw ng Tuesday and Friday, dahil yun ang pinakamalakas na araw na gagawa tayo ng mga rituals. And pwede naman ito sa kahit anong araw, basta malakas lamang yung loob mo and pakiramdam mo na gawin mo ito. So, ayun po, salamat po sa inyo. Bye bye everyone. God bless us all.